Ano nga ba ang maganda kapag kukuha ka ng motor? Hulugan o fully paid? Pag-usapan natin ngayong araw. Tara! Okay, may iba naman tayo na LSS. Kadalasan tanong kasi sa akin, kung ano nga daw ba maganda kapag kukuha ka ng motor? Maganda bang i-fully paid mo na? Mag-ipon ka hanggang sa makaipon ka ng certain amount, tapos bilhin mo na ng buo, or installment? Yung una mo kasing option is i-fully paid siya. So, ang magiging proseso niyan, mag-iipon ka ng medyo depende kung ano yung cash flow mo or pinagkukunan mo ng income. Doon ma-determine kung gaano katagal mo may ipon yung certain amount pangbili mo ng pang-daily mo ng motorsiklo. Let's say ang gusto mong bilhin ng motorsiklo ay nag-worth ng 100,000. So, it will take time for you para makaipon ng 100,000. Pero ang advantage naman nun, kapag nabili mo siya ng fully paid, mas makakatipid ka kasi makukuha mo siya doon sa SRP at hindi ka magpe-pay ng extra amount sa interest or sa tubo kapag kinuha mo siya ng hulugan. Dahil alam naman natin kapag hulugan ng motorsiklo, kadalasan dumodoble yung presyo. Pinaka-worst, maging triple pa yung kabuuan ng ibinayad mo. Siguro kung meron man disadvantage ang pagpe-pay ng fully paid, ay yun ay kapag nagkaroon ka ng emergency at kakailanganin mo ng extra pera at ini-all out mo na lahat dun sa motorsiklo yung pinakahawak mo na pera. And kung medyo nagkaroon man ng instance na nagka-problema yung motorsiklo mo o kaya naman ay nagbago isip mo, ay syempre, naibuhos mo na dun yung lahat ng pera mo. Pero overall, pinakamalinis na paraan, wala nang question, kung may fully paid mo ang isang motorsiklo, mas maganda. Ngayon, para naman sa mga nag-iisip na i-installment or ihulugan yung kanilang motorsiklo, let me share to you kung paano yung naging deciding factor ko noong kumuha ko ng unang-unang motorsiklo ko. Kung natatandaan ninyo, yung mga day 1 ko dyan na Nedicens ay Mio Soul I-125 yung motorsiklo ko before na nakuha ko ng hulugan. So, ang pinaka naging mindset ko kung paano ko siya nakuha ng hulugan ay inompute ko muna yung aking pamasahe from home, which is nakatira ako sa Santa Rosa, Laguna at nagtrabaho ko bilang call center agent before sa Alabang. Kinompute ko yung pamasahe ko kung magkano yung aabutin niya every month. Sa pagkakatanda ko, ay umabot ito ng around 2,000 pesos every month. And then, nung nag-inquire ako para dito sa Mio Soul I-125, ay meron itong monthly na nasa around 3,200 pesos. So, inisip ko na what if yung 2,000 pesos na pupunta lang sa pamasahe araw-araw ay ipanghulog ko na sa motorsiklo na merong range na 2,000 pesos. And fortunate enough, merong mga motorsiklo sa ganong category. Sadyang, medyo umiral lang yung aking pagkamaluho dahil inisip ko, what if dagdagan ko ng konti yung budget ko na yon para makuha ko na yung mas gusto kong motorsiklo. Kasi by that time, sa 2,000 pesos, parang nasa around 110cc motorcycle lang yung makukuha mo. Eh gusto ko sana 125cc para nasa sweet spot na ng scooter. Ngayon, nag-decide ako na i-fund ng additional 1,200 bukod dun sa 2,000 pesos na budget ko. Willing akong magdagdag para makuha ko yung dream motorcycle ko by that time. Yung mga factor na yon ay syempre didepende sa sitwasyon nyo. Kung kayo may pamilya na ba, kasi by that time, of course, single pala ako, wala pa akong pamilya. Kaya meron ako kakayanan na stretch ng konti yung budget ko. Kasi iniisip ko, magagamit ko na siya araw-araw, pati sa mga gala ko, pati sa mga long ride ko, magagamit ko na siya. Ngayon, nasa sa inyo yan kung meron kayong hinayang factor sa interest. Kasi ako, iniisip ko, gusto ko nang magamit yung motorsiklo right away. Nagagamit ko na siya ngayon. Na imbes na para kang merong butas na bulsa na dun mo lang nilalagay yung pamasahe mo, tapos hindi mo naman naiipon, ay inulog ko na sa motorsiklo para nagagamit ko na siya right away. Ngayon, syempre, meron pa yung down payment. Yung down payment na yon ay binenta ko yung current na motorsiklo ko na nabili ko lang sa halagang 5,000 pesos pero dahil medyo na set up ko na siya, ay nabenta ko siya sa around 10,000 pesos na market value. Ayun ngayon, yung pinang-down ko doon sa Mio Soul I-125 ko at nag-monthly ako ng around 3,200 pesos. Ayun yung diskarte ko. Ngayon, may isa pa, yung business perspective. Yung mga businessman naman, ginagawa nila, hindi talaga sila nagka-cash. Or, kung meron talaga silang excess money, ayun yung ipang-cash nila. Let's say, malaki na talaga yung negosyo at bariya lang sa kanila yung 100,000, ika-cash nila yon. Kasi nga, mas walang problema at walang sakit sa ulo kapag cash. Ngayon, ginagawa nila, imbis na yung 100,000 pesos pambili ng motorsiklo, pinangbibili nila yon ng stock sa business nila at yung kikitain nila doon, ayun yung pinangmamatli nila doon sa motorsiklo na parang mas wais na paraan kapag negosyante ka. So, yun ay medyo komplikado na. Pero para sa atin na normal individual na employee, yun yung personal na experience ko na baka makatulong sa inyo. Ngayon, ang advantage naman ng installment, bukod sa obvious na disadvantage niya na mas mataas yung interest, ay magagamit mo na yung motor right away. Pero I don't recommend, knock on wood, diba, kung ano man ang mangyari, na hindi mo siya mabayaran, nagkaroon ka ng emergency or nagkaroon ng sira yung motorsiklo, pwede siyang mabatak sa'yo. Again, I don't recommend that because papangit yung credit score mo at yung record mo sa bangko. Baka
hindi ka na magkaroon ng possible loans in the future. So yun lang, netizens. Anong thoughts mo? Ikaw ba si Team Hulugan or ikaw si Team Cash? Comment nyo naman dyan para magkatulungan tayo. May mga na-miss out ba ako na ideas or key points na pwede nyo i-share para matulungan natin yung mga netizens natin dyan na kukuha pa lang ng motor? I-share nyo naman sa baba para makatulong tayo. Ano pa may mga ibang katanungan ninyo na pwede natin sagutin sa ganitong sit-down vlog? Comment nyo lang din dyan para masagot natin next time. Again, this is Ned Adriano. See you in the next one. Always keep it cool and ride safe always.